Isa na naman pong magandang tanghali po sa inyong lahat o magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo at nawa po ay okay lang ang bawat sitwasyon ng bawat isa. Ang mga anak ng Diyos, kahit ano naman ang mga sitwasyon yan, talagang okay po yan lahat dahil kasama po natin ang Panginoon at tayo po'y nabubuhay dahil po sa habag ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay muling magbabasa ng salita ng ating Panginoon at samahan niyo po ako muli dito po sa unang Korinto chapter 15 verse 58. Dito lang po tayo sa verse 58 at sabayan niyo po ako na magbasa ng salita ng ating Panginoon at ang mga paalala ni Apostol Pablo. Ano po, yung kanyang mga experience sa paglilingkod sa ating Panginoon ay patuloy niyang ibinabahagi dito po sa unang Korinto. Sabi po dito sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ito pong tagubilin ni Apostol Pablo ay para po ito sa mga anak ng Diyos, lalo na po sa mga lingkod ng Panginoon. Pero lahat naman po tayo ng mga anak ng Diyos ay kailangan po nating gumawa kung ano po ang gift o regalo ng Diyos sa atin na ating kakayanan mula po nung siya ating nakilala. Gamitin po natin ito. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako worker sa aming church, ngunit patuloy po akong nananalangin sa ating Panginoon. Patuloy kong pinapanalangin ang buong bansa, ang lahat ng ating mga pinuno sa ating bansa mula sa Malacanang hanggang sa ating barangay. Kailangan po natin yan na ipanalangin yung mga gift po ng Panginoon sa atin ay kailangan po nating gamitin lalo na po sa panahon ito. Ang una pong ministry na ipinagkaloob ng Diyos sa akin, ang unang regalo din ng Diyos sa aking buhay mula po nung siya nagpakilala sa akin ay ang panalangin. Kaya hindi po pwede na hindi po tayo manalangin lahat dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. At kailangan po nating paglingkuran ang ating Panginoon sa pamagitan po ng mga regalo ng Diyos na kaalaman sa ating mga buhay. At maliban po sa pananalangin ay pinagkalooban din po ako ng Panginoon na maunawaan ang kanyang salita. At yung nandoon po yung compassion, nandoon po yung burden na parabang hindi tayo pwedeng mabuhay o hindi pwedeng mabuo ang isang araw kapag hindi po tayo gumagawa para po sa ating Panginoon. Lalo na po sa kapanahonan ito mga kapatid, kailangan po talaga nating magtrabaho, yung trabahong makalangit upang matulungan po natin ang ating mga kapwa-tao, yung ating mga kababayan o mga kaibigan o lahat ng mga nakakarinig ng ating boses dito sa social media ay ating pong matulungan upang mabuksan po ng Panginoon ang kanilang puso't isipan sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating ibinabahagi. At uulitin ko po muli itong 58, sabi po dito sa verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa lahat. Tandaan po natin na meron po tayong kalaban, meron po tayong kaaway at wala pong iba kundi ang dyablo. Yan po yung nanggugulo sa ating buhay, ginugulo ang ating oras, ang ating panahon, ang ating isipan. Kasi kapag ikaw po ay isang mananalangin, kailangan disturbuhin niya
o istorbohin niya ang iyong isipan, no, ang iyong buhay para hindi ka makapanalangin. Bakit? Kasi ang ating panalangin ay talagang gumigiba ng kaharian ng kaaway, ano po, na hindi siya makagawa ng kasamaan sa ating bansa. Kapag tayo nagpe-pray para sa ating bansa, hindi rin siya makagawa ng masama sa ating mga kaibigan, kapamilya, mga kapatid kay Kristo kapag dinadalangin po natin ang ating mga kapatid kay Kristo, mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, kahit man po ang ating mga kaibigan dito sa social media, hindi man po natin sila kilalang personal, pero kailangan po nating ipanalangin kasi yun po ang nais ng Diyos. Kasi napakarami pong mga sitwasyon ng buhay ngayon na talagang napakahirap. Alam nyo po, ang buhay Kristiyano ay hindi po madali kung ating titignan. Kaya lang nagiging magaan ang ating sitwasyon dahil nga po sa kahabagan ng ating Diyos at yung ating pananalig sa Diyos. Ang kapag sinabi natin sa Panginoon, salamat o Diyos sa iyong dakilang pag-ibig. Kaya po kami ay tumatagal sa labanan. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos, tayo po ay tinutulungan, pinapagaling, pinagpapala, at tayo po ay sinasamahan kahit anong uri ng labanan na meron po ang ating buhay. Kaya sinasabi po dito, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Hindi lang po ito para sa ating sarili na kailangan natin magpakatatag para sa ating sarili, hindi pangkalahatan ito mga kapatid, kasi kung pang sarili lang natin parang malungkot ngunit kung pangkalahatan yung ating pagpapakatatag na hinihiling natin sa Panginoon, ito po ay pwede nating suportahan ng salita ng Diyos. Ang mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, pwede po nating ipaabot sa mga tao na sarado pa ang kanilang mga kaisipan at puso sa salita ng Diyos. Kaya nga po, kailangan po nating magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Hindi po natin kailangan maging workers sa church kasi marami pong mga patakaran ang mga churches ngayon na kapag hindi po tayo dumaan sa kanilang mga seminar, mula sa number 1 hanggang doon sa pinaka last part ng kanilang seminar, ay hindi po tayo pwedeng maging workers ng church. So, yun po ang katunayan at yun po ang totoong nangyayari kapag tayo po ay nasa isang church. Kaya lang po, siyempre nga, kung minsan ay kapag dumaan ka na sa maraming mga seminars doon sa ibang church na iyong pinanggalingan, at kapag ikaw ay pumunta na naman sa isang church, ay babalik ka na naman uli, at yun daw po ang tawag doon ay pagpapasakop sa leadership ng isang church. Hindi ka pwedeng magsoloin, hindi ka pwedeng gumawa ng mga bagay na makalangit na hindi alam ng church. Kaya kailangan mong ilalim o magpasakop sa leadership. Kaya lang mga kaibigan, sa kagaya ko nga, hindi naman po ako nagyayabang, hindi naman po ako nagmamalaki. Siyempre po, ako ay may edad na, at nung ako po ay medyo kabataan pa din naman, ay napagdaanan ko na rin naman po ang iba't ibang seminar kung paano po ang mga tuntunin o mga rules ng isang church at kung paano maglingkod sa Panginoon. Ngunit sa pamagitan po ng salita ng Diyos, ay dito po ako natuto kung paano po maglingkod sa Panginoon, dahil ang Diyos naman po ay hindi kailangan na ako ay magtapos ng maging degree holder. Hindi kailangan tapusin ko lahat ng mga seminar na yan para maipahayag na si Jesus ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Dahil ang Holy Spirit po ay may conviction, tayo po ay kinakausap ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. At kung wala na po tayong oras o panahon para sa mga seminar, ano po ang gagawin natin? Ibig sabihin, hindi na po tayo makakapaglingkod sa Panginoon para po sa aking sariling opinyon na nilalagay din ng Diyos sa puso at isipan. Hindi po pwedeng manahimik ang isang anak ng Diyos. Ako po ay
60 years old na. At marami po akong dinaramdam na mga sakit karamdaman sa aking pisikal na katawan, ngunit hindi po ito nagiging hadlang sa buhay ko upang hindi po maghayag ng katotohanan. Ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay kailangang marinig ng tao at kailangang malaman ng tao na meron tayong Diyos, meron tayong Panginoong Jesucristo na napako sa krus, na matay, inalay ang kanyang buhay upang tayo po ay tubusin sa kasalanan, at pagkatapos po ng 3 araw siya ay nabuhay na maguli at siya po ay umuwi na sa ating Diyos sa Ama sa kalangitan. Ngunit may iniwan siyang banal na Espiritu Santo na siyang pumapatnubay sa atin ngayon. Siya po ang nakikipag-usap sa atin ngayon. Siya po ang nagpaparamdam ng kanyang presensya sa ating mga buhay sa ngayon, at siya po ang nagtuturo sa atin at nagpapaalala. Kapag tayo po'y gumagawa ng mali, ay siya po nagpapaalala na huwag mong gagawin yan. Huwag mong ituloy yan. Dahil yan ay kamalian, kasalanan, at ang kasalanan, ang bunga nito ay kamatayan. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit ngayon. Kung tayo po ay hindi gagawa ng mga bagay na ito, at hindi naman po lahat ng mga workers ng ating mga churches ay nagpapahayag sa lahat ng tao ng magandang balita. Meron din po mga tao, nandyan po yung ating ding mga sariling kaibigan, kakilala, na wala pang tunay na relasyon sa Panginoon. Hindi na po nila kaya na isa-isahin ang mga tao sa mundo, ng ating mga leaders, ng ating mga manggagawa sa ubasan. Kaya tayo po na kinakausap ng Panginoon ay gumalaw po tayo, kumilos po tayo. Gawin po natin ang mga bagay na ito para sa Panginoon, hindi para sa ating mga sarili, kundi para po sa ating Panginoon at sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, sa edad ko pong 60 years old at hindi na po ako pwedeng bumiyahe mag-isa dahil nakikita ko naman po ang kahinaan ng aking pisikal na katawan, ay hindi ko na po kaya na dumaan pa sa napakaraming mga seminar na kung ano-anong mga seminar. Minsan po parang ito na lang ay kagustuhan o roles ng tao, at wala na po yung roles ng Panginoon doon. Kaya bilang isang anak ng Diyos ay patuloy ko pong gagawin ang bagay na ito, na magbabasa po ako ng salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel, at kahit man po sa aking FB page o FB account ay kailangan ko pong gawin ang bagay na ito, kasi ginagawa ko po ito para po sa ating Panginoon. Habang ako po ay may hininga pa, habang ako po ay may lakas pa, habang ako po ay nagkakapagsalita pa, ay patuloy at patuloy ko pong gagawin ang bagay na ito para po sa ating Panginoon. Nakakatuwa po ang Diyos, kasi wala naman pong sinabi ang Panginoon dito na kailangan nating magtapos. Ang buong congregation ay kailangang magtapos ng mga kursong 4 years, 5 years para lang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po ay sa Diyos lamang susunod, at kung ano po yung kakayahan po natin, at tayo po ay kinukonvict ng Holy Spirit na gawin ang mga bagay na makalangit, ay gawin po natin. Dahil sabi po ng Panginoon dito, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Lahat po tayo ay pwedeng manalangin. Lahat po tayo ay pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos sa ating mga kapitbahay o sino man ang mga tao na ating nakakahalubilo. Hindi naman po pwede na kapag meron po tayong kapitbahay na gustong-gusto na makarinig ng salita ng Diyos, ay talagang tatawagan pa natin si pastor o ang mga manggagawa na meron dito na gustong makinig ng salita ng Diyos. Puntahan ninyo, kasi wala akong kakayahan o wala akong license na magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi naman po ganun mga kaibigan. Kaya kung tayo po ay kinakausap ng Panginoon para magpahayag, ay gawin po natin ito. Andyan po ang ating pagpapasakop sa ating mga leaders sa church. Kailangan din po natin ang leadership. Kailangan din po natin ang
ating simbahan at ang pakikihalubilo sa ating mga kapatid kay Kristo. Kaya lang, doon po sa personal na nating buhay ay gawin na po natin yung mga bagay na pwede rin nating iambag para sa ating Panginoon at sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Gawin po natin ito para kay Kristo. Lalo na po mga kapatid sa panahon ito, alam niyo po talagang ang labanan po sa panahon ito ay matindi. Andyan po yung labanan ng social media. Talagang hinahatak po ng social media, yung espiritu ng social media ay talagang hinahatak ang mga kabataan mula sa kabataan hanggang sa matatanda, na yung oras talagang umiikot na lang sa social media. Andyan po yung iba't ibang theory ng social media. Ano po, talagang nagbibigay po ito ng kalibangan o kasiyahan, katuwaan sa buhay ng mga tao. Kaya kung ang ating mga oras o ang ating panahon ay nasa social media na, talo na po yun tayo mga kaibigan. Ibig sabihin, tayo po'y namumuhay na ng design na pang sanlibutan. Ngunit kapag tayo po, kahit man po tayo nasa social media, sige, gamitin po natin itong social media para sa kapahayagan ng salita ng Diyos na maihayag, maitanghal at maparangalan ng ating Panginoon, maipakilala sa buong mundo na si Jesus ang ating Diyos, ang ating Panginoon, tagapagligtas. Gamitin po natin ang social media. Huwag lang po tayong padadaya sa social media na maubos ang ating oras para sa mga makalupa na gawain. Ano po, gawin po natin yung mga makalangit na gawain upang sa ganon hindi po masasayang ang ating mga oras, ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating hininga. Gawin po natin ito para sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sana ay wag po kayong naiinis sa akin. Alam niyo naman po, may kakulitan din ang inyong Lola Inday, kasi alam niyo po kapag tinitignan ko po talaga ang mga sitwasyon ng buhay ngayon, talaga pong abalang-abala ang mga tao talaga ngayon sa iba't ibang bagay. Pero kung alam lang ng tao na malapit nang dumating ang Panginoon, kaya ko laging sinasabi na malapit nang dumating ang Panginoon, kasi po nangyayari na yung nakasulat sa last revelation o sa pahayag na sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay mangyayari ang lahat ng ganito. At nangyayari po, andyan ang digmaan, andyan na ang mga kalamidad, andyan na ang mga lindol, andyan na yung kasamaan ng tao, yung mga masama ay lalong nagpapakasama, yung matitigas ang puso ay lalong tumitigas ang puso. Andyan na po yung paglaban ng mga anak sa magulang ng matindi. Kung noon ay sumasagot-sagot, ngayon ay pumapatay ng magulang. So kumbaga ay napaka liwanag na ang salita ng Diyos. Nasa panahon ito ay naghihintay na lang tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon. Kumadatnan po tayo ng ating Diyos na abalang-abala po sa maraming bagay dito sa lupa. Yung mga bagay na makamundo at makalupa ay naku po, kawawa po ang maiiwan at hindi po makakasama sa rapture. Alam niyo mga kaibigan, habang binabasa ko po itong Corinthians chapter 15, ano po, nakakatuwa kasi sana po mabasa niyo ito. Nakakatuwa po kasi ang mga tao, yung ibang tao natatakot sa kamatayan. Pero kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, kailangan po talagang mamatay ng tao para po makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Ito po yung mga ligtas sa mga anak ng Diyos. Ang mensahe po natin ngayon ay para po sa mga anak ng Diyos. Ang mensahe ng Panginoon ngayon natin binasa ay para po sa mga anak ng Diyos, hindi po para sa mga hindi anak ng Diyos. Ano po, dahil hindi naman po maunawaan ng mga hindi anak ng Diyos ang salita ng Diyos, di po ba? So gagamitin po yung mga anak ng Diyos para magpahayag doon sa mga tao na hindi pa po anak ng Diyos. Nakakatuwa po kapag binabasa ko ang unang Korinto chapter 15 hanggang po dito sa pababa ng ang aking basa hanggang sa matapos po itong chapter 16, dahil ang 1 Corinthians ay hanggang chapter 16 lang naman. Alam niyo po ba, no, na ang katawang lupa na
tinawag na katawang lupa ay gagawin ng Diyos ay papalitan ng katawang panlangit. Yung katawang panlangit na hindi na nagugutom, hindi na mamamatay. Alam niyo po ba, di ba exciting po yun? Yan po ang pangarapin natin, yung buhay na walang hanggan. Kasi meron pong sinasabi ang Panginoon dito na ang lahat ng mga namatay ay bubuhayin. Lahat ng mga anak ng Diyos na namatay ay mabubuhay muli. Lahat ng mga buhay ay papalitan din ng Panginoon ng katawang panlangit na gaya din ng mga namatay na papalitan din ng mga katawang panlangit. Hindi na magugutom, hindi na mamamatay. Walang hanggan na nakaligayahan ng tao ang mararanasan ng mga anak ng Diyos. At isa po tayo doon, mga kapatid. Yan po ang excitement ng buhay. Kaya nga po, magpakatatag po tayo. Uulitin ko po, sabi po dito sa verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. O di po ba? Sobra pong matinding excitement ang ating nararamdaman kapag atin pong nababasa ang mga salita ng Diyos na sa kanyang muling pagdating ay mangyayari ang lahat. Kaya nga po ang Diyos ay kailangang mamatay at mabuhay muli dahil yan din po ang ipaparanas niya sa tao. Tayo po ay papalitan ng glorified body. Nakakatuwa nga po si Pastor Tanchi. Yung isipin mo lang ay si Pastor Bong Saking. Isipin mo lang na gusto mong pumunta sa Amerika, andoon ka na sa Amerika. Ibig sabihin doon po sa panahon na iyon na tayo po ay pinalitan na ng Panginoon ng katawang panlangit. Wala nang sasakyan, wala nang eroplano, wala nang sasakyang pangkaragatan, wala nang sasakyang panglupa. Talagang masaya na lahat, maalwa na lahat, wala nang problema ang tao. Kaya yan po ang pangarapin natin mga kaibigan, yung maranasan at makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Dahil yan lang naman po talaga ang nais ng Diyos na makamtan ng tao. Kaya nga po may John 3:16. May John 3:16 po. Basahin po natin ang Juan chapter 3 verse 16. Ganyan po katindi ang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, paulit-ulit po ang John 3:16 binabasa. Nawa po ay maunawaan talaga ng tao. Kasi marami pong mga nagsasabi anak ng Diyos, pero kapag mayroong mga problemang dumarating, agad-agad ay natitinag, sumusuko, sumusurrender, humihina. Kaya mga kaibigan, suportahan po natin ang salita ng Diyos ang ating mga buhay. At kung ano man po ang mga problema natin sa buhay, mga lalahanin at kalagayan, sabi ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya at siya'y tutugon. At sinabi ng Panginoon sa Kanyang salita, anumang bagay ang ating hilingin sa ating Diyos sa Ama, ito'y Kanyang ipagkakaloob sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, kailangan nating manalangin. Abay, wag po yung panalangin na pang atin lang. Idamay na po natin ang lahat upang sa ganun may ginagawa po tayo para sa ating Panginoon. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko kung bakit ganito po ako magsalita. Kasi po, kayo po na aking mga followers, mga FB friends, mga subscribers ko dito sa YouTube channel. Lagi kong sinasabi, pananagutan ko kayo sa Panginoon kapag hindi ko po ihayag sa inyo ang katotohanan na siyang magpapalaya sa inyo at walang ibang katotohanan ang ating Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon at wala nang iba. Si Jesus lamang ang daan patungo po sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita dito sa Biblia. Kaya nga po kailangan talaga ng tao na magbukas ng Biblia, magsaliksik, magbasa upang sa ganon malaman po natin ang katotohanan. At maliban po sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, dapat ay makita din sa ating mga buhay yung ebidensya ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos, na hindi lamang sa salita kundi dapat ay sa gawa, dapat ay sa uri ng pamumuhay.
Sabi ko nga po, tuwang-tuwa ako sa Panginoon dahil kapag nag-uusap po kami ng aking kapatid na bunso na isa ring lingkod ng Panginoon, sabi ko, dati hindi ko na-appreciate ang mga bagay. Minsan naman yung natutuwa ka lang, pero yung totoong appreciation sa buhay ay ngayon ko nararanasan yung panahon na talagang sa Diyos na lang po tayo umaasa. Wala tayong ibang inaasahan, wala tayong inaasahang mga kamag-anak, kakilala, kaibigan o kahit kapamilya man, kundi sa Diyos po tayo umaasa. Alam niyo po kung bakit? Doon po na go-glorify ang dakilang pangalan ng ating Diyos kapag sa Kanya lang tayo umaasa. Hindi po tayo aasa sa ating mga assets, sa ano bang meron ang tao sa mundong ito. Hindi po yan ang ating pag-asa. Sabi ko nga po, kahit gaano pa katindi ang dami ng pera ng isang tao, kapag siya ay namatay bigla, ay hindi niya na mapapakinabangan, hindi niya madadala ang kanyang pera, di po ba? Kaya nga po, ang kailangan po natin ngayon ay si Kristo. Dahil ang kaligtasan na hindi po nabibili ng pera, ang kaligtasan na hindi po yan naibibigay ng kasikatan sa mundong ito, ang kaligtasan na hindi po yan naibibigay ng million subscribers, million followers. Ang kaligtasan ay tanging si Jesus lamang, ang ating Panginoong Jesus lamang ang pwedeng daan patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nawa po ay ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy po nating maranasan sa bawat araw. Balikan po natin ang Biblia. Ang Biblia lamang po ang magpapatunay ng lahat. Balik po tayo sa Biblia. Huwag po tayong maniwala sa mga sabi-sabi lang ng tao o kung sino mang mga tao na yan. Dahil kapag sinabi ng tao na sila na ang Diyos, sila na ang mga kung ano-ano na sinasabi nila, yan po ay kamangmangan, yan po ay kasinungalingan. Kung wala po sa Biblia ang kanilang sinasabi, yan po ang mga bulaang propeta, yan po ang mga sinungaling na mga tao na yan po ay angkan o mga padala ni Satanas na kanyang mga tawag dito, mga tauhan. Kaya tayo po ay patuloy na magbasa ng Biblia. Go back to the Bible mga kapatid. Biblia lang po ang magpapatunay ng lahat at wala pong iba pa. Sabi nga po sa mga huling araw, at ito na po yung huling araw, ang mga huling araw, maraming bulaang propeta ang lalabas. Andyan po yung mga diablo, mga kampo ng diablo na magpapahayag na kunyari sila ay mga banal, kunyari sila ay mga makadiyos, kunyari sila ay mga sugo ni Kristo. Huwag po kayong maniwala hanggat wala sa Biblia ang kanilang sinasabi, ay huwag po natin itong paniwalaan. Bakit? Kasi wala silang katibayan. Kahit saang korte po tayo pumunta dito sa mundo, hindi po pwedeng ipapanalo ang isang kaso kapag wala pong ebidensya. Kaya kapag merong nagsasabi na si ganito o siya ay ganon na, dapat nakikita natin sa loob ng Biblia. Kapag may nagpapakilala na siya na si Jesus, siya na si Kristo, at siya ay sinugo na ng Diyos saang banda o saang bahagi ng Biblia na kalagayan na siya na ang sinugo ng ating Diyos. Ano po? At siya na ang nagpapakilala na siya na ang Diyos at lumalabas na isa ng bulaang propeta. Kaya huwag po tayong maniwala, huwag po tayong patitinag, lalo na po sa panahong ito. Manatili po tayo sa salita ng Diyos, walang iba kundi sa Biblia. Biblia po, from Genesis to last Revelation. Basahin po natin yan. Basahin po natin yan upang sa ganon, hindi po tayo maililigaw at hindi po tayo malilinlang, hindi po tayo madadaya ng kaaway. Ano po? Dahil ang kaaway, ang diablo, ay magmumukhang tupa din yan, maamo na tupa. Kaya wag po tayo maniwala sa mga ganyan. Hanggat wala sa Biblia, ay wag po nating paniwalaan. At higit sa lahat, tayo po mga anak ng Diyos ay kailangan pong makita ng Panginoon ang ebidensya sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Hindi po yung kailangan nating magsalita ng magsalita at gagamitin pa natin ang salita ng Diyos para lang
magyabang. Kailangan po makita ito sa buhay natin, sa uri ng ating pamumuhay, sa uri ng ating kaisipan, gawa, salita, ay makita talaga ng Diyos ang ebidensya. At sa mga panahon na itinakda ng Diyos, kapag andoon na po tayo sa kanyang kaharian, darating po yung final judgment. At makikita po natin lahat ng ating ginawa dito sa lupa, ipapakita ng Panginoon. Hindi po natin kaya mga tuwiran sa Diyos na sabi, alam mo Panginoon, noong November 23, 2023, ganito po ang ginawa ko. Pero hindi naman, di ba? Kasi meron po tayong dalawang aklat. Yung unang aklat ay talaan po yan ng mga ginawa dito sa lupa. At ang isang aklat ay talaan po ng mga pangalan ng mga anak ng Diyos na ligtas. Ano po? Kaya gandahan po natin yung performance natin mga kapatid dito sa lupa habang andito pa po tayo. At patuloy po nating ibahagi ang good news upang sa ganoon, hindi lamang po tayo ang makakatanggap at makakaranas ng buhay na walang hanggan, kundi yung mga tao din na nangailangan ng salita ng Diyos upang makilala din nila ang Panginoon at malaman din nila ang katotohanan. At salamat sa ating Diyos dahil hindi po nagtatangi ang Panginoon. Kahit po wala po tayong pinag-aralang mataas, kahit hindi po tayo graduate ng mga 5 years course, hindi tayo nag-doctorate, kapag ang presensya ng Diyos ay nasa atin, at ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin, huwag po tayong matitinag, huwag po tayong mahihiya, huwag po tayong matatakot na magpahayag ng salita ng ating Panginoon. So yun lang mga kaibigan, at tayo po ay manalangin saglit. Ama, maraming salamat po sa iyo, O Diyos, sa iyong salita na ito po ang magbubukas ng aming mga puso't isipan at sa lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos at nagbabasa. Salamat po sa presensya ng banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa sa amin ng iyong salita. At maraming salamat sa aming Panginoong Hesus na siyang napako sa krus ng Kalbaryo upang kami ay tubusin sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. O aming Diyos Ama, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Samahan niyo po kami't gabayan sa bawat sandali ng aming mga buhay, kasama ng aming mga mahal sa buhay, mga pamilya. Panginoon, salamat po o Diyos dahil ang panahon pong ito ay nararanasan po namin ang iyong presensya at talaga pong sobra po ang iyong kahabagan na pinaparanas sa aming mga buhay. Kaya Ama, maraming salamat po sa iyo. Pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig, ang lahat na nagpapagal sa iyong gawain, ang lahat na nagpapayag na iyong salita. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng iyong mga ministeryo, O God, ang iyong mga ubasan at ang iyong mga lingkod, Panginoon. Pagpalain niyo po silang lahat na patuloy niyo pong magamit, maitili ang kanilang mga buhay sa pagpapahayag po ng iyong salita, Panginoon. Kaya aming Diyos Ama, maraming salamat po sa iyo sa hapong ito. At ang lahat po ng aming dinalangin sa hapong ito ay hinihiling po namin ito sa iyo, aming Diyos Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At pinapasilihan ko po ito ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Salamat o banal na Espiritu Santo sa iyong mainit na pagkikipisan habang kami ay nagbabasa ng iyong salita. Salamat po Panginoon, sa iyo po namin inaalay ang pinakamataas na papuri at ang lahat ng parangal, ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan na tanging para sa iyo lamang. Ito po ang mga aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.